nagka-fascination ako dahil napanood ko yung pelikulang Conan the Barbarian. Ni Arnold, pucha, macho niya na, gusto ko maging ganyan, tangino. Hindi pala pwede, hindi pala ako German. Isa pala akong Pilipinong payatot na hikain. So, fine. Hirap. First exercise. Arnold? I do 3 sets of squats. Then do my pull-ups. And do my dips. So, 3 exercises per session lang ako. Kasi may hika ako eh. Hindi ako pwedeng sumobra sa 30 minutes. So, saan kayo nakakuha ng inspiration madalas? Sa drugs. Nakakapikon naman talaga magpatawa eh, di ba? Alam din ng tatay mo yan eh. True. Di ba? Uy, magpatawa ka naman. Patawa ka naman. Nakakapagod din. Kaya hindi ako pumupunta sa mga birthday parties. Pasensya na, hindi sa nagyayabang akong mga animal. Pero pag nandun ka kasi, tapos sasabihin, uy, ikaw ba yan? Nagpatawa ka lang! Tapos kung di ko pa crowd yun, kung di pa sila natatawa sa bastos na joke, banal pa yung crowd, pati maksipahin ko pa yung... Minsan gusto ko umattend ako ng party, may flamethrower ako eh. Yun na lang yung talent na papakita nyo. Oo, flamethrower yan. Pag may nagsabi sa akin, patawa ka na, totostahin ko lang sila. Fantasy lang yun ha. Wala akong flamethrower. Wala akong flamethrower, okay. Marami na rin pala akong hindi kinakausap ngayon kasi take lang sila ng take eh. Oo. Hindi lahat ng tao may mabuting intention sa'yo. Yes, hindi natin kailangan yung mga ganyang klaseng tao. At age 46, pabawas ng pabawas talaga kaibigan mo pag patanda ka ng patanda eh. Ayun lang. So, nung time po na yun, so si Sir GB, nag-create siya ng events, tapos kayo din, sumasali, gano'n. Pinapabayaan nyo na siyang ikaw na bahala mag-gano'n niya. Sige, bayaran mo na lang ako. Oo, gano'n. Actually, si Daddy, may pagkaganyan din. Parang lazy din siya. Ayaw niyang nag-paperwork. Ayaw niya yun, bahala kayo dyan. Basta i-hire nyo na lang ako, gano'n. Aba, gano'n ba kami? Oo. Magka-align, kaya po siguro idol nyo din. Same kayo. Ayun lang. Yes. Pero ano naman, nag-work naman. Kasi kung lahat naman nag-organize, edi sino naman yung tatao lang, di ba? Kayo yun. Yung Zen na yan, nakuha ko rin kay Ringo Starr ng Beatles, tsaka si Charlie Watts ng Rolling Stones. Drummers nilang parehas eh. So, they work in the service of the song. Yes. Hindi nila sakto lang yung binibigay nilang powers para gumanda yung kanta. Yes. Ayun lang. Parang nag-a-add ng flavor. Ayun lang. Groove. Yes. They supply the groove. Pero kayo sa band po, anong music yung inaano nyo? Tsaka ano yung mga names nyo? Parang madami din kayo naging band names eh. Mga naging band ako, may... Ang kukulit ng pangalan eh. May Gin House. Dati kasikatan ng Gin Blossoms. Tapos Tabo dati. Pero pinakatumagal, LBM Experience yung pinakatumagal. Okay. Tapos pala, yung sa writing din. So, paano po kayo napunta sa writing? Or ba't nyo naisip? Hindi kasi nagsa-stand up na kayo. Hindi ako naging writer professionally. Pero nag-apply akong writer sa Bubble Gang. And hindi naman ako natanggap doon. Nag-apply yata ako ron siguro January 2015. Hindi ako natanggap. Tapos February 2015 din, may audition sa Channel 2. Sa Showtime na to? Sa Showtime na Funny One. Ang in-applyan ko rin doon, writer din, na sabi naman nila, hindi ka pwedeng mag-writer, wala namang opening dito eh. So, sumali ka dyan, no? Actually, hindi talaga ako sasali. Pinasali lang ako kasi alam nilang nag-i-stand up ako. Alam ng iba ron. Oo. So, sakto din? Sakto din, oo. Tapos nanalo. Thank you. Parang napakalit na bagay. Thank you. Pero dun po, so, di ba nalaman nyo, okay, so sumali kayo, and then, paano nyo po naisip yung concept? Yun na din ba yung ginagawa nyo sa stand-up outside? Hindi. Ginawa ko lang yun, yung may catchphrase ako. Kasi hindi pa sanay yung tao sa ginagawa ko eh. Yung puro words lang. So, dinagdagan ko ng catchphrase para mabigyan ko ng time mag-isip yung tao. Okay. Actually, pause yun. Kasi medyo puzzle yung mga jokes ko. Ayan. So, kailangan mo lang time para, ano ba yung sinabi niya?
pagka nasabi ko na yung catchphrase ko, rock and roll in the world. Pag nasabi ko na yun, naisip mo na. Move on tayo. Next joke. Okay. Ang talino din, pero it works. Oh. Pero yung concept na, yun nga, rock and roll to the world na parang persona. Nakakaw ko rin yun kay Pepe Smith yun. Okay. Oo. Ayun lang. Catchphrase ni Pepe Smith yan, yung rock and roll to the world. Pag nagsasign siya ng autograph, papapirma ka, susulat niya yun ng bombo, rock and roll to the world, ito ba? Ayun. Pero nung sa stand-up, before showtime, hindi pa yun yung ginagawa nyo. Ano yung mga ginagawa nyo before? Stand-up din without the catchphrase. Okay. Tapos, pero yung mga one-liners, yun na din. Yun na rin. Yung mga ginamit ko sa TV, 7 years ko nang ginagamit yun. Okay. Kaya nung binato ko siya sa TV, medyo alam kong may tawa na siya. Actually, may unfair advantage ako nun eh. Bakit? Kasi nakakompile na ako ng hanggang grand finals na joke. Sobrang ready na talaga kayo. Ready talaga ako nun. Tapos yung mga kasabay ko sa contest, nagre-rehearse ng kung ano-ano. Parang iba sumasayaw. Parang pinapanood ko sila na parang but napaka-effortless ko naman. Tapos parang meant for you talaga. Napaka-effortless ko naman. Kunwari nga may binabasa ako. Pero actually, alam nyo na. Sa contest na yun, nasa isang boarding house kasi kami nun eh. Bawal lumabas. Kunwari nag-effortan lang ako na nagsusulat. Kunwari nahihirapan. Pero alam ko na gagawin ko eh. Ang ganda. So talagang feeling ko po, para sa inyo talaga, 7 years nyo na din kasing, yung 7 years na yon yun na yung pag-prepare nyo. So kaya pagdating doon, kaya din ba kayo nag-apply as writer? Kasi technically, nagsusulat na kayo. Meron na ako. Nag-stand up na ako nun eh. So confident na ako nun. Yeah. Tapos yun, nabigyan na kayo ng platform. So, yun na yung binigay sa inyo. So, meant to be talaga. Sana. Marami rin bashers na, syempre. Pero hindi ko na maiwasan yun eh. Kasi welcome to technology nga naman. True. Ayun lang. Ano yung naging experience nyo nun after nga? How did you handle fame? Alam ko naman na ano lang yun eh, isang matinding fad lang yun. Phase lang. Isang phase lang yan. Pero ngayon, bawas na. Familiar face pa rin naman ako pag nakikita nila ako sa kalsada. Pero hindi na gaya ng dati. Dati talaga parang Elvis ako nun eh. Yung pag... Dudumugin, gano'n. Tapos naisip ko, pucha, gaano kaya kalala buhay ni Michael Jackson at Elvis, Pucha, ang hirap pala ng buhay nila. Buti ako ganito lang. Saka yung mga artista din dito na sobrang sikat, thankful sila na pwede silang lumipad sa ibang bansa tapos wala nang may kilala sa kanila. Kasi grabe yung mga sa international, kahit saan. So, at least may ganun. Pero kasi introvert kayo, diba? So, hindi nyo din nagustuhan yung ganun. Parang thankful kayo, pero... Thankful, in-applyan ko writer eh. Hindi naman ako, wala namang trip na mag-artista nun. True. And then, tapos so, yung fame nga, tsaka, ang ganda din ng sinabi nyo na alam nyong phase lang yun. So, hindi lumaki yung ulo nyo. Self-awareness. Yes. Self-awareness, importante. Love it. Tapos, so, after nun, ano na po nangyari? Ano yung mga naging offers? Kasi, syempre, di ba, nanalo kayo. Teleserye ng, naka-teleserye naman ako ng 2, ganon. Ang pinaka-favorite kong role, nung isa akong hitman sa series na He's Into Her Season 2. Gustong-gusto pa. Favorite ko yung role na yun kasi hindi ako nagpatawa. Serious kayo. Talagang I loved it. Short but sweet. Ganda ng role ko rin. So alam nyo na po, pwede nyo siyang i-hire na mga serious roles. Ano po yung nagustuhan nyo about it? Yung hindi ako komedyante ron. Na gusto nyo din na seryoso lang kayong tao? Astig. Astig gusto ko rin lang. siyang gusto ko yung role ng mga villain eh. Kasi kahit nung bata ako, na-realize ko na ang sarap pala maging Romy Diaz, gano'n. Kailan ba yan? Hindi na. Ang sarap maging villain. Napapansin ko yung mga kontrabida noon, paulit-ulit lang yung mukha nila. Sa dami nilang pelikula. Totoo. Yung bida, pa iba-iba. Yung kontrabida, yung pa rin, Kung papansinin, kasikatan ni Romy Diaz, Paquito Diaz. Parang na-monopolize nila yung eksena ng pagiging kontrabida dati.
Yun lang. So, malay natin, pwede kayong sa mga ganong role na... Sa Cool Pals, alam nilang dream role ko si Lizardo, yung kalaban ni Panday. Malay natin, di ba? So, sana more offers po kayo na ganun. Bakit nyo nagustuhan? Dahil ba parang walang pressure ng pagpapatawa? Nakakapikon naman talaga magpatawa di ba? Alam din ng tatay mo yun. True. Di ba? Uy, magpatawa ka naman. Patawa ka naman. Nakakapagod din. Kaya hindi ako pumupunta sa mga birthday parties. Pasensya na, hindi sa nagyayabang akong mga animal. Pero pag nandun ka kasi, tapos sasabihin, uy, ikaw ba yun? Hindi nakakasa. Nagpatawa ka lang. Para tingin na sa'yo lagi clown. So, utusan ka na lagi. So hindi ako pumupunta. Nakaka-anxiety. Gets. As an introvert pa naman. Ayun lang. Tapos kung di ko pa crowd yun, kung di pa sila natatawa sa bastos na joke, banal pa yung crowd, pati maksipahin ko pa yung... Minsan gusto ko, umattend ako ng party, may flamethrower ako eh. Yun na lang yung talent na papakita nyo. Hindi flamethrower yan. Pag may nagsabi sa akin, patawa ka na totostahin ko lang sila. Pero gets Fantasy lang yun ha. Wala akong flamethrower. Okay. Pero so, gets din naman kahit nga diba yung kunyari, kumakain, ganyan, tapos iistorbohin, yung mga ganong level na pagka, parang personal time na, which is hindi naiintindihan ng iba kasi, diba, yung mga ganon. Sa tatay mo dati, nagpa-picture ako habang kumakain siya, wala pa ako sa TV noon. Nalimutan, na-istorbo ko tatay mo eh. Pero nagpa-picture pa rin siya, ganun ka-game yung tatay mo eh. Kaya nung napulot ko yun, kaya ako di rin ako tumatanggi sa picture eh. Napulot ko sa tatay mo yun. Pero minsan din, pero ang galing diba na at least na-inspire kayo. Pero minsan din, syempre hindi ka lang makakatanggi. Pero yun nga, like, personal time. Pwede ka naman magmura sa utak mo eh. Yun, gano'n na lang. Pero okay pa rin kasi, di ba, lalo na ngayon, social media. Pag ay, matara yan, ganyan. So, may mga ganon. Pero ang ganda na, at least, nung famous kayo, yun nga, may self-awareness na kayo, tapos hindi nga lumaki yung ulo nyo. So, good job po. Ayun lang. Saya. Yes. Tapos, so ngayon naman, di ba, so nag-stand up kayo. And then, paano naman nakuha kayo sa Cool Pals? Kasi nagsimula na yun sila, di ba, sila Sir GB. Tatlo sila noon. Tapos paano kayo na sama with them? Parang nakulangan si GB sa Element. So, si GB nakaisip talaga ng yung horoscope Horoscope to the world. Si James ang nakaisip ng horoscope to the world. Okay. Pero si GB nakaisip na mag-horoscope ako kasi for one-liners yun. Ayan, ginawa ko naman. Okay. Sakto sa inyo. Hanggang... Kayo po nagsulat? Ako lang. Okay. Tinitignan ko lang naman sa, sa free horoscope daily. Okay. Binababoy ko lang. So, pinapattern nyo? Pinapattern ko. Binababoy ko lang yung mga payo niya. So, pa rin siya? Based on facts? Facts, kahit na hindi naman dun facts yun. Pero doon kayo nagbe-base. Ina-alter nyo lang. Okay. And then, gano'n po ba katagal yun, yung horoscope to the world na segment? Kasi hanggang sa napunta na kayo na regular. Hindi ko rin alam eh. Nalimutan ko. Basta within a year, sabi ni JB, mag-regular na ako. Okay. Kasi nagustuhan din ng mga tao nga yung Sa tingin ko, sakto na to 5 host plus regular guest. Regular guest namin ngayon si Roger. Baka ma-interview mo yung balang araw. Si Roger Naldo, yes. So, pero baka mahirapan din ako. Naintindihan. Kaya mo yan. Ikaw naman, Kaya yan. Pero tropa kami ni Roger. Tapos, so sa Cool Pals. And then ngayon, nagsa-stand up pa din kayo sa Comedy Manila. Yes. Paano po yung routine nyo ngayon? Routine, pagkagising, papalitan ko yung tubig ng aso, tapos papakainin ko sila. Pag sa pagsusulat naman, papatayin ko lang yung ilaw tapos nakahanda yung notes sa phone ko. Bakit kailangan nakapatay yung ilaw? Parang para magkaroon ko ng visuals. Para, natitrigger yung utak ko pag malapit na ako matulog eh. Pag minuto na lang patulog na ako. Biglang may isip akong joke na pag hindi ko naisulat agad, malilimutan ko kinabukasan.
So, ngayon, may voice recorder naman yung phone. So, bubulong ko muna sa voice recorder ko bago ako matulog. Yan. So, siguro per night may 2 o 3 akong binubulong sa aking voice recorder. Tapos itingnan nyo na lang sa susunod na araw. Tapos, okay. Tatahiin ko na sila sa mano-mano. Tapos everyday nyo po ginagawa yun? Almost. Wow. Ang galing na yun nga, part ng routine nyo na. Siyempre kasi yung jokes and comedy never ending yan eh. So, talagang laging sulat. Ganyan. So, saan kayo nakakuha ng inspiration madalas? Sa drugs. Okay, gets. So every time bago matulog, yun muna. Tapos hanggang sa antukin na, yun. Di naman ako umiinom. Di ako naninigarilyo. Kasi magdudurog na lang ako. Hindi, saan ko ba nakukuha inspirasyon? May bumubulong lang, gano'n. Advantage pag may pagka-psychotic ka. Kasi may bubulong talaga sa'yo eh. Hindi mo alam kung totoo yan. Pero pwede nga din. Pag may bumubulong-bulong sa'yo, use it to your advantage. Actually, maraming baliw dyan na may nakakarinig ng boses. Di lang nila sinusulat eh. Oo nga. Alam mo, writer sila, stand-up comedian pala sila, di ba? Tangina, di ba? Kaibiganin mo yung bumubulong sa'yo. Pero actually din, yung mga baliw din, di ba? Actually na parang sobrang talino din nila eh. Kaya nasobrahan. Lumampas sila eh. Oo, yun nga. Pero matalino din sila. May potential talaga sila maging stand-up comedian. Meron. Meron talaga. And then, so ngayon po, hobbies naman pag-usapan natin. Na-mention nyo yung dogs nyo. So, ayun, pag-aalaga ng aso. Kasi, iba rin yung may hinahawak-hawakan kang aso. Kasi, made out of flesh, blood, and bone sila. So, mas masarap hawakan kaysa sa teddy bear. Ayun lang. Tsaka okay yung pag hinihintay ka nila. Sasalubungin ka nila. Okay yan. Kahit yung before sabi nyo yung kayo magkakapatid may aso din. So, talagang lumaki kayo na meron talagang dogs. Tapos hobbies. Isa pang hobbies ko, pa-gym-gym din ako minsan. Twice a week. 2 to 3 times a week. Okay. Ano yung usual na mga equipment na ginagamit? First exercise. Arnold? I do 3 sets of squats. Then do my pull-ups. And do my dips. So, 3 exercises per session lang ako. Kasi may hika ako eh. Hindi ako pwedeng sumobra sa 30 minutes. So, 3 exercises per session lang. Okay. Enough naman na yun eh. Basta naman, di ba? Hindi ka... Yung basta gumagalaw ka din and all. Hindi naman kailangan na 1 hour every day. Hindi naman tayo Arnold level. Actually, akala ko dati lahat ng lalaki pwede maging Arnold. So, nung ginawa ko yung mga routines niya, na-hospital ako. Oh my God! Dahil asthma. Nagka-fascination ako dahil napanood ko yung pelikulang Conan the Barbarian. Ni Arnold, pucha, macho niya na. Gusto ko maging ganyan. Tangino. Hindi pala pwede. Hindi pala ako German. Isa pala akong Pilipinong payatot na hikain. So, fine. Ang hirap. Ang hirap ma-attain. Pero at least, nag-workout kayo. Yun naman yung pwede important. Na. So, yun, yung going back sa routine lang din. So, nag-workout kayo. Tapos, Cool Pals when yung shoot nga po? Monday? Sundays and Thursdays. Okay. Sundays or Thursdays, gano'n. Once a week lang talaga? Once or twice. Okay. So, and then after nun, sa stand-up din kayo? Paggabi. Every when naman? Once a week na open mic, yung practice lang. Tapos, and in a month ngayon, twice a month lang ako nag-open mic eh. Okay. Tapos, on-call na lang pag sa stand-up comedy. Kapag may show. Pag may show na lang, text ako ni James o ni GB. Ganun. Masasabihan lang kayo pag meron. Isa sa mga weakness ko yung hosting. Okay. Pag may nag-inquire sa akin, pinapasa ko kay GB o James. Yeah. Ang hirap mag-host. Oo nga. At yung wedding yung 3 oras na sabihin mo lang, okay. Paulit-ulit na fillers. Okay. There you go. Next we have.
So, hindi ko kaya masisiraan ako ng ulo ron. So, Kanya-kanyang forte alam naman. kong malaki kita ron, pero James, sa'yo na yan. Self-awareness. Self-awareness. So, kayo talaga, mas gusto nyo stand up. Doon kayo stand up. nag-focus. Pero yung sa teaching, nilet go nyo ba siya nung nagsa-stand up na kayo? Parang like, nung willing na kayong i-let go yung salary, ganyan? Nilet go ko siya nung tinanggap ako sa Funny One. As in, sumugal ako eh. Okay. Nung tinanggap ako ron, nag-resign agad ako. Marami rin gumawa nun, pero hindi sila pinalad. May makasabay ako sa pila, nag-resign agad. Grabe. Wala lang. Akala nila magic. Gets din naman, kasi yung iba, syempre pag nasa TV na ako, akala nila tuloy-tuloy na, pero hindi kasi ganun lahat. Merong isa doon, pasok siya sa top 25 muna. Naalala may top 25 acts. Nag-resign agad siya sa top 25 acts pa lang. After, nung di na siya natanggap sa pang-TV talaga, TV cut. Itinda na siya bigla siya nagtinda ng mga itlog na maalat sa harap ng bahay nila. Ang ganda na okay, trabaho niya, regular eh. Tapos work from home, technically. Ganda na. Nagtatrabaho. Dati, bago siya mag-audition, may trabaho siyang okay. Ayun lang. So, doon napunta. Pero kayo, nag-quit kayo nun nung nasa parang, official, nasa TV. Oo. Resign na kagad ako nun. Buti na lang, naging maganda yung kinalabasan sa inyo. Tsaka may kupal din ako opisina, ayoko na siyang makita eh. So, yun pala. Isa pang factor yan. Tapos yun nga, nagtuloy-tuloy. And then now, so, Cool Pals tayo, and then, ano na yung mga goals nyo naman? Sa work muna. Goals? Wala. Manggamit ng tao. Gusto kong manggamit ng maraming mabuting tao. Dahil magpapagamit din naman ako sa kanila. Okay. So, ganoon lang. Yun mga goals ko. Ang goals ko for day-to-day lang. Pang 24 hours lang. Bukas gusto ko lang bumangon. Very lang. Now lang. Now. Okay. And then sa naman, personal goal. Meron ba, yung isang pangarap nyo, yung role nga na villain, ganyan? Personal, gusto ko maging oldest man in the world. So, 117 yata yung record eh. Okay. So, 118, let's go. Let's go. Malay natin. Why? Diba? Ang gandang goal. Diba? Kaya, huwag kayo magpapakamatay, masarap huminga. Okay, and then sa pamilya nyo naman? Gusto kong manatiling walang pamilya. Pamilya? Mga kapatid nyo. Hindi, ayun lang. So, good health. Long life? Sana maganda yung mathematical calculations ng universe para sa aking pamilya. Ganun lang. Okay. And lastly naman, advice nyo sa mga up-and-coming na mga comedians, ano yung sa tingin yung dapat hindi nilang gawin? Huwag kayong mamakla. Man to man? Huwag ganon. Hindi, steady lang. Self-awareness. Yes. Kailangan sa lahat. Kapag sa basketball, 5'2" ka lang, tapos gusto mong dumakdak mula sa free throw line, imposible yan. Kasi wala kang self-awareness nun. So, ganun din sa stand-up. Kailangan sa classroom pa lang, nakakatawa ka na. Pag di ka nakakatawa sa classroom nyo noon, ngayon, di ka pa rin nakakatawa. So, huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit. Ang ganda. Okay. Thank you so much for the wise words. Ang dami po nating wisdom na natutunan from Sir Ryan Rems. So, thank you so much. Pwede na tayo matulog. Good night po. Good night. Sweet dreams. Thank you. Okay. Kaya na. Yay! Ang kulit.